Si Alexandra Ila ay world no 153 noon, nakatayo sa loob ng tunnel sa Flushing Meadows. Pasa ng racket bag sa balikat at katatapos lang niyang matalo sa match na dapat sana ay magbabago ng lahat Agosto 2024 iyon. Final round ng ACA Open qualifying, isang panalo na lang ang kailangan niya para makapasok sa kauna-unahang Grand Slam main draw niya. Nakuha niya ang first set, 6-3. Laban kay Elena Gabriela Rus. Isang 26-year-old Romanian na 31 places ang taas sa ranking kumpara sa kanya mukhang. Bumubukas na ang pinto pero dumating ang second set, nilampaso ni Rus si Ila. 6, kinailangan ni Ila ng medical timeout at sa deciding set, tabla sila sa 3-all. Doon ay nakahanap ng panibagong gear si Rus. Habang hindi na mahanap ni Ila ang kanya 6-4, Rus pumasok ang Romanian sa Open main draw. Samantala, naglakad si Ila papunta sa parking lot sa Queens at sinubukang intindihin kung ano ang nangyari pagkalipas ng 2 taon. Si Alexandra Ila na ang world no 20 may 500 title na. Siya tinalo na niya si Iga Swiatek sa center court ng Wimbledon. Mayroon siyang 7 panalo laban sa top 10 opponents sa loob ng isang season. Isang record na kapantay ni na Elena Rybakina at Elina Svitolina bilang pinakamarami sa tour at sa August 15 sa loob ng Lindner Family Tennis Center sa Mason, Ohio. Lalabas siya sa Tony Trabert Stadium bilang 17 seed ng Cincinnati Open. Sa kabilang side ng net ay makikita niya ang parehong babaeng nagsara ng pinto sa harap niya 2 summer na ang. Nakalipas, hindi na ito ang parehong matchup, hindi man lang ito malapit sa dating laban, pero ang alaala ng gabing iyon sa New York ay may bigat at texture na hindi kayang burahin ng rankings at iyon mismo ang dahilan kung bakit sulit-suriin ng detalyado ang second round meeting na ito. Balikan muna natin kung ano talaga ang ginawa ni Rus sa 2024 qualifying match na iyon. Dahil mahalaga ito, hindi lang niya basta nilampasan ang isang teenager, nakakita siya ng pattern habang tumatakbo ang match. At sinamantala niya ito sa first set, si Ila ang nagdidikta gamit ang forehand niya. Maaga niyang sinasalubong ang bola, nire-redirect ang pace mula sa left side ng court, at gumagamit ng flat driving strokes na talagang bagay sa hard court. Mukha siyang mas mahusay na player at sa loob ng 40 minutes, siya nga ang mas mahusay na player, pero may napansin si Rus, hindi sapat ang serve ni Ila para ma-pressure siya. Maayos ang first serve percentage, pero moderate ang pace. Kaya komportable si Rus sa pagbabasa ng placement. Dahil dito, tumigil siyang mamigay ng cheap errors sa return, pinahaba ang rallies, at ginawa ang match na isang physical contest imbes na purong ball striking contest. Ang second set ay naging demolition dahil walang plan E si Ila nang hindi na nagpo-produce ng outright winners ang forehand niya laban sa player na dalawang talampakan ng nasa likod ng basilin at kayang kunin ang halos lahat ng bola. Nagsimula siyang magpilit, sobrang lakas at sobrang lapit sa linya ang mga pinipilit niyang tira. Dumami ang unforced errors, nadagdagan pa ng medical timeout sa second set ang psychological damage. Pagsapit ng third set, hawak na ni Rus ang momentum at wala ng sapat na reserve si Ila. Mahalaga ang blueprint na iyon dahil ipinakita nito ang partikular na kahinaan na natarget ni Rus at nagbubukas ito ng tanong na siyang nagpapasabik sa Cincinnati rematch na ito. Naayos na ba ang kahinaang iyon base sa 12 buwan ng ebidensya? Komplikado ang sagot. Malaki na ang improvement sa serve ni Alexandra Ila. Malinaw ito sa raw numbers noong 2024. 4 na aces lang ang naitala niya sa buong season, 4 noong 2025. Umakyat iyon sa 23 at ngayong 2026 hanggang kalagitnaan ng Agosto. Mayroon na siyang 56 aces at patuloy pang nadadagdagan ang kanyang service points. 1% ay umakyat mula 47.8% noong 2024. Naging 54% noong 2025 at nasa 56.4% ngayong taon. Hindi na placeholder ang serve niya. Gaya noong tinalo ito ni Rus sa New York, nag-evolve na ito bilang functional weapon at minsan nagiging genuinely dangerous pa. Pero magkaiba ang functional at dominant. 2 beses nang tinalo ni Linda Noskov si Ila ngayong 2026, 6-2, 6-2, 6-0 sa Indian Wells pagkatapos 6-2, 6-4 sa semifinals ng Berlin. Sa 2 match na iyon, naging factor ang serve. Samantala, winasak ni Belinda Bencic si Ila 6-4, 6-0 sa Toronto ilang araw pa lamang ang nakalipas. Kapag nakakaharap ni Ila ang mga opponent na kayang i-neutralize ang ground strokes niya
at magbigay ng tuloy-tuloy na return pressure. Sinusuri pa rin ng husto ang serve niya ang tanong ngayon. Kaya ba ni Rus sa kasalukuyan niyang level na magbigay ng ganoong klaseng pressure ngayong 2026? Tingnan natin kung nasaan talaga si Elena Gabriela Rus sa ngayon. 28 years old na siya at nasa pagitan ng No 71 at No 77 ang ranking niya depende sa linggong tinitingnan. May 22. 18 record siya ngayong season pero hindi ipinapakita ng record na iyon ang ilan sa mga impressive moments niya sa Australian Open noong January. Tinalo niya ang 26 GG seed na si Diana Yastremska at si Ajla Tomljanovic para umabot sa third round. Bago siya natalo kay Mira Andreeva sa Lined Open noong April, umabot siya sa semifinals at tinalo pa si Jelena Ostapenko sa tournament na iyon. Sa grass naman, naging partikular na delikado si Rus sa Rosmalen Open, tinalo niya si Elise Mertens. Ang player na tumalo sa kanya sa final ang 2025 sa parehong tournament, bago siya natalo kay Barbora Krejcikova sa quarterfinals sa Bad Homburg, dumaan siya sa qualifying. Ginalaw ang 10th ranked na si Linda Noskov sa first round, tinalo si Emma Navarro, at umabot sa semifinals bago matalo sa eventual champion na si Karolina Muchov. Mahalagang balikan ang run na iyon sa Bad Homburg dahil may ipinapakita ito tungkol kay Rus na hindi agad nakikita sa ranking. Isa siyang player na kaya, sa tamang araw, natalunin ang mga top 10 opponents. Mayroon siyang 3 career wins laban sa mga player na nasa loob ng top 10 noong panahon ng match. Laban kay Paula Badosa sa Dubai noong 2022, laban kay Krejcikova sa The Open noong 2024, at laban kay Noskov sa Bad Homburg. Ilang linggo lamang ang nakalipas. Hindi siya natatakot sa mga pangalan, hindi siya natatakot sa malalaking occasions, at sa first round match niya sa Cincinnati laban kay Magdalenete, gumawa siya ng 6-0-6. Scoreline na nagpapakitang nasa maayos na kondisyon ang kanyang laro pagdating sa mason, pero dito nagbabago ang direksyon ng analisis. Lahat ng naging maganda kay Rus ngayong 2026 ay pangunahing nangyari sa clay at grass. Sa hardcourt naman, mayroon siyang 3-7 record ngayong season, 3 panalo, 7 talo. Kapansin-pansing mahina iyon sa Indian Wells. Natalo siya sa first round sa Miami Open, nahulog siya sa second round sa Dubai. Natalo siya sa first round ang surface na kinalakihan ni Ila, ang surface kung saan niya ginawa ang halos lahat ng signature results ng kanyang career. Ay siya namang surface kung saan pinaka-consistent na nahirapan si Rus. Samantala, ang hardcourt form ni Ila ngayong 2026 ay hindi lang maganda. Historic ito. Ang record niya sa North American hardcourts ngayong summer ay 7. Tinalo niya sina Qinwen Zheng, Leylah Fernandez, Elina Svitolina, Naomi Osaka, at Jessica Pegula. Sa loob ng iisang linggo sa Washington, tinalo rin niya sina Alicia Parks at Katie Mcnally. Sa Toronto, ang pagkatalo kay Bencic ang nag-iisang blemish, at nangyari iyon matapos ang isang nakakapagod na 3-set win laban kay Mcnally. Isang araw bago iyon, na may kasama pang ankle scare, naglalaro si Ila ng pinakamagandang tennis sa buhay niya sa surface kung saan gaganapin ang match na ito. Kaya sa macro picture, malinaw ang sitwasyon. Si Ila ang mas mataas ng halos 6 na places sa ranking. Siya ang seeded player na may first round bye. Nasa paborito niyang surface siya, habang nasa pinakaproblemang surface ni Rus ang kabilang side. Sa loob ng 2 taon mula sa una nilang pagkikita, umakyat ang ranking ni Ila mula no 153 papuntang no 20. Samantala, gumalaw ang ranking ni Rus mula no 122 papuntang no 77 sa lahat ng conventional measures. Dapat manalo si Ila, pero ang sport ay hindi simpleng ledger, at dito nagiging interesting ang laban. May partikular na set of tools si Rus na maaaring maging problema kay Ila kung gagamitin niya ito ng tama. Isa siyang right-handed player na may two-handed backhand na kaya niyang i-flatten o i-loop depende sa tactical need. Ang pinakamagandang tennis ni Rus ay nakabase sa pag-absorb ng pace, pagpapahaba ng rallies, at paghihintay ng openings kaysa sa paglikha ng points gamit ang puro raw power sa papel. Mukhang nightmare matchup iyon para kay Ila. Buong laro ni Ila ay nakasalalay sa paglikha ng pace at maagang pag-atake gamit ang ball striking. Kung kayang ulitin ni Rus ang ginawa niya sa 2024 qualifying match, pabagalin ang tempo, i-absorb ang forehand, pahabain ang rallies ng lampas 7 o 8 shots, at gawing endurance test ang contest, may path siya papunta sa panalo. Ang problema para kay Rus, hindi na si Ila ng August 2024 ang haharapin niya.
Sa August 2026 malaki ang naging pagbabago sa physical side pa lamang noong 2024. 19-year-old pa si Ila at malaking bahagi ng season niya ay ginugol sa X Circuit. Ang pinakamalaking title niya noon ay isang UTT 100 event sa Spain. Hindi pa handa ang katawan niya para sa sunod-sunod na 3-set battles laban sa mga experienced level opponents. Ngayong 2026, nakapaglaro na siya ng 37 tour level matches, nakapasok na siya ng malalim sa KT 1,000 events sa Indian Wells, Miami. At Toronto nakaligtas siya sa isang grueling 3-set final laban sa World No. 3 at lumabas sa kabilang side na hawak ang isang trophy. Maaaring hindi na umiiral ang endurance gap na sinamantala ni Rus 2 taon na ang nakalipas at may mental dimension din na marahil ang pinakamahalagang factor sa match na ito mula nang magsimula ang Washington title run niya. Tinalo ni Alexandra Ela ang bawat former conqueror na muli niyang nakaharap 7 sunod-sunod na panalo laban sa mga opponent na dati nang tumalo sa kanya. Tinalo niya si Renata Zaraza sa Wimbledon, tinalo niya si Maya Joint sa Wimbledon, tinalo niya si Iga Swiatek sa Wimbledon, tinalo niya si Zheng Qinwen sa Washington, tinalo niya si Leylah Fernandez sa Washington, tinalo niya si Jessica Pegula sa Washington at tinalo niya si Alicia Parks sa Toronto. 7 player na minsang nagkaroon ng sagot laban sa kanya, 7 utang na binayaran. May pattern dito na higit pa sa coincidence at pumapasok na sa territory ng competitive psychology na internalize ni Ila ang ideya na kaya niyang isulat muli ang ledger. Hindi siya umiiwas sa mga multo ng nakaraan. Hinahanap niya ang mga ito at isa-isa niyang pinapalaya si Rus ang susunod na multo sa listahan. Isipin kung ano ang kinailangan niyang gawin para talunin si Swiatek sa Wimbledon Center Court, defending champion. Isang tiebreak sa first set na umabot sa 11, siyam nagsalba si Ila ng set points, na-convert ang sarili niyang chances, at pagkatapos ay tinakbuhan niya ang second set, 6-2. Ipinakita ng performance na iyon ang isang bagay tungkol sa competitive identity niya na matagal nang ipinapakita ng rankings. Pero hindi pa tinatanggap ng mga doubters. Hindi siya lumiit sa malalaking stage, laban sa malalaking pangalan. Mas lalo siyang lumalaki habang mas malaki ang moment, mas nagiging dangerous siya at sa paglabas niya laban kay Rus, dala ang alaala ng 2024 loss sa harap ng Cincinnati crowd na malamang ay may vocal Filipino contingent at sa surface kung saan niya kamakailan lamang napanalunan ang kanyang first career title. Sapat ang emotional fuel niya para mapatakbo ang isang rocket ngayon. Kailangang pag-usapan ang honest counter-argument. Hindi fresh si Ila, 3 matches ang nilaro niya sa Toronto noong nakaraang linggo, kabilang ang bruising 3-setter laban kay McNally kung saan natwake niya ang kanyang ankle. Naglalaro siya sa second consecutive KT 1,000 event bago nito. Ang Washington title run niya ay binubuo ng 5 matches sa loob ng 8 araw, kasama ang isang rain delay na nagpaabot sa final sa 2 magkaibang calendar days. Napakalaki ng cumulative load mula pa noong late July. Samantala, isang match lang ang nilaro ni Rus sa Cincinnati first round laban sa isang clearly outmatched na si Lynette. Mas fresh siya physically. Kung umabot sa 3 sets ang laban, maaaring mas kaunti na ang maibigay ng mga binti ni Ila kaysa sa hinihingi ng kanyang isip. Totoong concern iyon. Hindi hypothetical lamang, mayroon ding tactical wrinkle. Ang doubles pedigree ni Rus, naging top 35 doubles player siya. Umabot sa semifinals ng Australian Open at French Open doubles, at nakapasok sa quarterfinals ng ATP Open doubles. Matalas ang net instincts niya, competent ang volleying niya. Naiintindihan niya ang Angles sa paraang kadalasang hindi taglay ng mga purong Basiliners. Kung magdesisyon si Rus na baguhin ang kanyang approach, umatake sa short balls, pumasok sa net, at guluhin ang irrikidez ni Ila gamit ang variety imbes na subukang makipag-grind mula sa baseline, maaari siyang makagawa ng discomfort. Epektibo ang passing shots ni Ila, pero pinakakomportable siya kapag nakakasettle sa baseline exchanges at nakakapagdikta gamit ang forehand anumang makapaglalabas sa kanya. Sa pattern na iyon ay nagdadagdag ng volatility, pero mabigat ang probability sa isang direksyon dito, at magiging hindi tapat kung magpapanggap tayong pantay ang laban si Ila sa hard courts ngayong August 2026. Seeded, may first round bye, dala ang momentum ng isang title at malalim na run sa magkasunod na tournaments, at haharap sa isang opponent na mahigit 50 places ang baba sa ranking at nasa pinakamasamang surface nito. Malaki ang pabor kay Ila. Sinasabi iyon ng ranking, sinasabi iyon ng surface data, sinasabi iyon ng recent form. Ang head-to-head nila ay iisang match lamang.
na nilaro sa ibang-iba ng circumstances. 2 taon na ang nakalipas ang pag-extrapolate mula sa isang data point habang binabaliwala ang lahat ng nagbago